Nagsimula itong aking, sakit ay noong 2018. Nagbakasyon ako dito sa Pilipinas, nagpa-check-up ako dito sa East Avenue, tapos, ang sabi naman ng doktor kailangan daw operahan ako. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai. So, maya-maya mga 10 minutes, dumating yung nurse sa akin. Sabi sa akin, "Sir, i-admit ka na namin." Nasyak ako kasi ang ano ko lang, check-up lang, eh. So, sabi ko, "Ito papalaban yata ako nito." Nakikitaan na nahirapan na siyang umihi, yung magdumi na, until yung nurse mismo nagsabi sa kanyang ba't hindi siya i-ultrasound. So yun sa ultrasound, ang sabi ng doktor, "Naoperahan ka na ba before?" Yung sabi niya, "Oo po." Ayun, dun meron na namang mga bukol na nag-recurrent nga after almost 7 years. Ako po si Apolonio Hermoso na OFW na nagtatrabaho po ako sa Dubai as a safety officer sa isang, oil company. Diagnose po ako ng, GIST, gastrointestinal stromal tumor. Nagsimula itong aking, sakit ay noong 2018. Nagbakasyon ako dito sa Pilipinas, nagpa-check-up ako dito sa East Avenue, sailalim ako sa mga lab test. So, anong nangyari po, binayopsy ako. Binayopsy yung bukol ko, tapos, ang sabi naman ng doktor, kailangan daw operahan ako. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai. O dumating na ako ng Dubai, nandun ako sa Dubai ngayon, that time, pumunta ako ng clinic, ni-refer nila man ako sa malaking hospital. Nagpa-schedule ako ng na appointment sa malaking hospital. So, maya-maya, mga 10 minutes, dumating yung nurse sa akin. Sabi sa akin, "Sir, i-admit ka na namin." Nasyak ako kasi ang ano ko lang, check-up lang, eh. So, sabi ko, "Ito papalaban yata ako nito." Na-schedule ako ng hospital ng operasyon. Dumating yung oras na hindi ako kinabahan. "Panginoon, bala isusuko ko na sarili ko sa iyo, ikaw nang bahala, kung ano man ang mangyari sa akin, ikaw nang bahala." 4 na oras ako naoperahan. So, ang sabi sa akin ng doktor, nung pagka-release sa akin, kailangan ko pumunta sa hospital sa Abu Dhabi. Pagdating doon sa cancer hospital sa Abu Dhabi, naisagawa ko yung PET scan. Sa awa naman ng Diyos, yung PET scan ng result, maganda, clear. So, sabi ko, hindi ko na kailangan magpa-chemo. So, tumagal ng tumagal hanggang sa tumagal ng January 2025. Ito na ang simula. Nakikitaan na nahirapan na siyang umihi, yung magdumi na, until yung nurse mismo nagsabi sa kanyang ba't hindi siya i-ultrasound. So yun sa ultrasound, ang sabi ng doktor, "Naoperahan ka na ba before?" Yung sabi niya, "Oo po." Ayun, dun meron na namang mga bukol na nag-recurrent nga after almost 7 years. Naoperahan ako ng 23, 1 week na-stay ako ng ospital. Nire-release ako ng 1 week. So, 1 week okay na ako, malakas na ako. Tapos mga after 2 to 3 days, nakaramdam ako ng parang kakaiba sa sugat ko. Na parang mayroong nagli-leak. Punta kami ng ospital para linisin yung sugat ko. So, inabot ang 1 week, na gano'n pa rin yung leak, yung nagli-leak yung sugat ko. Bumalik uli kami doon sa doktor. "Dok, ito na, yung stapler ko, isa-isang nawawala, nagtatanggal." So, hindi nagdalawang isip yung doktor, pinahiga ulit ako doon sa isang room, tinanggal yung stapler ko, yung sugat ko na walang pampamanhid. Tinignan ko yung sugat ko, kasi yung sugat ko, malaki, ganyan kahaba. Tapos, ang buka ganyan, kalang kanal. Ano bang yung leak na yun? Yun yung dumi ko mismo. Hindi tubig yung nagli-leak. Yung dumi ko, ang nagli-leak, dumadaan doon sa sugat. In-schedule na naman ako ng operation, pangalawang operation. Kasi yung aking colostomy bag at saka yung mga drain, andito sa sa kaliwa. 4 na araw laang, ang pagkita na inoperahan ko sa isang sugat lang. Nilipat na yung aking colostomy bag dito sa kanan. Gumaling na yung sugat, gumaling na. Wala na nag-leak, wala na So, gumaling na ako. Tapos, nakapagpahinga ata ako ng mga 1 month. Ang gusto ng doktor, mapunta muna ako sa oncologist
para sumailalim ako sa chemo, therapy sa chemo. So pumunta kami ng Dubai. Ang nangyari humina yung katawan ko. So nagpa-check up ulit ako sa doktor. So nakikita niya yung aking kidney nasisira na humihina yung kidney ko. Sabi niya kailangan kang ma-confine ulit. Titingnan natin yung kidney. So pagdating ng oras na yon, na-confine ako ng 3 days sa hospital, hindi na ako pinalabas. Sabi ng surgeon, kailangan simulan muna ng chemo. So ang unang ninalis akin ay yung malapit sa aking puwet na malaki na yun ang maharang sa aking pandumi. Yung dalawang tumor malapit sa gallbladder. Sabi ng doktor, ang magtatanggal lang dyan sa bukol mo ay chemo. 10 days na nakikimo ako, wala akong nararamdaman. 10 days lang. 10 days. Normal ang pagkain ko, normal ang katawan ko. Ang problema ito na, 11 days, doon nagsimula yung nagsusuka ako. Pero nakakalakad pa naman ako. 1 week, dire-diretso ang trabaho ko. Pero umina yung katawan ko, parang hindi ko na kaya. Pero pumapasok pa rin ako. Pero hindi na ako halos makahakbang. Hindi na ako makalakad. Sinusundo ako sa parking, ihahatid ako sa opisina. Ganon, pag-uwi, ganon din. Hindi ko na nagampanan yun. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala. Talagang wala na. Nakahiga na lang ako. Dumating yung araw sa akin na hindi ko na kaya yung sarili ko. Ay nako, sumakit ang likod niya, nagpapamassage. Suka, yun nga, sinok 24 hours, binigyan na rin siya ng gamot, may oral chemo, may mga antibiotic. Continuous lang kami doon sa mga gamot niya. Sabi nung auntie niya, nakita niya, ba't parang dapat lumalakas siya, pero parang humihina. So nag-decide yung auntie niya na iuwi na kasi kung ano mang mangyari, nasa Pinas na, mas mahirap kung nandito pa tayo sa UAE. Nandito na ako sa Pilipinas. So, ito namang aking manager, bago pa kami umalis ng UAE, bago dito, nung medyo malakas-lakas pa ako, nasabihan itong ozone. Subukan ninyo ron sa ozone. Yun na, sige, sabi okay lang. Pumunta kami dito sa ozone, nagpamasortisyon kami. Sa isang linggo, dalawang session na kami. Parang inabot ang isang buwan. Nagbago na yung ko, yung katawan ko. Nakalakad ako, sabi ko, sa tulong ng Panginoon, pinalakad ako. Isang buwan lang yun. Pinalakad ako, Tapos yung yung pagkain ko, talagang hindi kain, lamon. Kung ano yung nasa hapagkainan, ubusin ko yan. Sabi ko, himala talaga. Dahil nga sa ginamit ng Panginoon ng ozone, pinalakas ako, binalik ako sa normal na kondisyon, nakakalakad na ako, nakakapapasyal na ako, na wala akong tungkod. Ginamit ng Panginoon ng ozone para ibalik ako sa normal na kondisyon. Napakalaki ng nagawa ng ozone sa kanyang health, na talagang hindi mo akalain na from 37 kilo, 55 na siya ngayon. Talagang maraming salamat sa iyo, aking asawa, dahil sa tiyaga at pasensya sa mga na aking nagawa, na alam mo naman yun, noon ako nasa hospital ako. Talagang hindi mo ako iniwan. Sa hirapan ako sa ginawa, talagang hindi mo ako iniwan. Hanggang sa bumalik ulit tayo sa ating sitwasyon na maayos, nandiyan ka pa rin. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. Ini-encourage ko po yung may mga karamdaman, o kahit wala pong karamdaman, pumunta po kayo dito sa ozone. Talagang masasabi ko po, napakalaki po ng naging pagbabago ng aking asawa, na simula na siya nag-ozone therapy. Nire-recommend ako po sa inyo na kung maaari po na itry nyo pong magpa-ozone, at napakalaki pong epekto sa inyong kalusugan.